movies may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin. Ito na naman po ang iyong lingkod, Kenny Codemus, para sa ating kalinga sa OFW. At syempre kasama ko dyan, walang iba kundi ang aking idol, Miss Corazon, Alma de Leon. Cora, magandang araw. Yes, magandang araw. And we're back at I understand we have a guest, so it's going to be an entertaining afternoon. Yeah. At syempre, okay, ayan. Ma'am Cora, batiin mo muna yung mga natin, mga viewers natin. Yes. Maraming salamat sa mga nanonood, nakikinig sa atin. At kung meron kayong mga katanungan na gusto nyong maimbita natin para maunawaan ang mga sitwasyon, ay bigyan nyo kami ng bigyan nyo kami ng information kung sino yung sinasuggest nyo na maimbita natin. Gagawin natin ang ating makakaya para makarating sa inyo yung impormasyon na kailangan ninyo. At syempre, nais din ninyong magtanong doon sa ating resource person. Pwede naman. Through this, dito lang po, mag-text lang kayo sa Kakampi Online. Nandiyan na po yan. Okay. At syempre, sinasabi nga natin, Ma'am Cora, at sa ating mga tagapanood ngayon, meron tayong guest. Yan. Siya ay isang consultant ng Voice of the Free. Voice of the Free. At isang policy advocacy work ang ginagawa nito. At gusto natin tawagin si Engineer Roland Pasis. Magandang araw, Engineer Roland. Magandang araw din po, Ma'am Faye and Ma'am Cora. Thank you. It's so nice to be here. Thank you for inviting us. Yeah. Yung Voice of the Free, ano nga siya? Boses ng, ano ba tawag doon? Boses ng, may freedom, ang tawag ba doon? Roland. Yung Voice of the Free po ay isang NGO. Hindi po siya, hindi pa Voice of the Philippines, no? Hindi po kami talent group. Isa po kami NGO na tumutulong sa mga biktima ng human trafficking at kami po ay accredited ng DSWD na center para sa reintegration din at healing ng mga biktima ng human trafficking. Yes, alam niyo, when I had a short stint with the Office of the Prime Minister Cesar Virata, nung ako'y regional director ng DSWD at nagtawag siya ng task force para sa illegal recruitment kasi lumawak na yung problema ng mga naloloko, nadidisenfranchise. But totoo naman na talagang maraming mga tao, mga Pilipino, na ang pag-asa nila ay mag-abroad. At ang iba nagiging successful. In fact, ang dami, millions na nga ang ating nasa abroad. So it just proves na yung naging in a way parang landmark legislation on yung time ni Blas Ople, Secretary Blas Ople ng Labor, na ang feeling niya it is the exportation of our discontent. Pero discontented sa Pilipinas, pero naging contented abroad in different ways. Kaya hindi natin mabiblame ang mga Pilipino na sa kahirapang hinarap sa bayan natin, napilitang umalis. At ang iba naman naging successful, lalo na yung naging businessman, educated, etc. Pero siguro ngayon patuloy pa rin ang naloloko at kailangang meron pa rin mandate or meron pa rin kayong malaking ginagampanan bilang Voice of the Free. Ang kakilala namin ng araw is of course Visayan Forum kasi ang mga Bisaya na na-stranded abroad o kaya even sa Manila because may promise of work hindi nangyayari. But maybe you tell us more of how your work started
And where are you now? Roland, go Yes ahead. po, ma'am. Yeah, ma'am Cora, naalala ko, nung tinanong mo ko kanina kung taga Ilocos ako. Yes po, taga Ilocos po ako. Anak din po ako ng social worker, no? Si Ah, di Esa, magkakilala po kayo. yes. Ano mo si Cesa? She is my inspiration, na siya po yung nanay ko po. Siya Oh, yung dahilan na, really? yeah, siya yung dahilan Small na, world. Pag yes. sabi mo sa kanya, nagpapadala lang sa akin annually ng Christmas card. Oh, Pero nasaan siya ngayon? Saan siya? Saan nasa state? US po siya. Nung Oo, nag-retire saan na po doon? siya, doon na rin po sa aking sister na nurse din sa US. No? Saan lugar? Sa anong state? Sa Chicago po, sa Chicago. Chicago. Oh, I've been there. Yes. So, makabalik ako sa States, ay bibisitahin ko sila. Opo, opo. Yung palagi nga yung kanyang aking palaging pilit sa akin, yung mga dating staff ninyo sa Region 1 sa La Union, pinapadalan pa niya ng mga, ano eh, Yes. mga small Ang things. No? sipag-sipag magpadala ng Christmas card. Yes. Annually eh. Sa Pilipinas, wala na nagpapadala ng Christmas card eh. Puro text na lang eh. Pero So, siya so, talagang dedicated. yes. So I'm happy to meet you. Happy to Yes meet po. you. So in a way, parang anak din ako ng OFW kasi nung naging regional director na rin siya, she has to be assigned in La Union, no? So, Yes. taga Ilocos kami. So talagang from a distance din, no? Ano, so I know the feeling of a loved one, especially yung mom, na matagal na nawawala sa family, no? Yung homesickness, tapos matagal na hindi magkita, no? So yun po, no? Yun po yung buhay ko rin na parang anak din ng OFW, no? Although Yes. internal po. Pero dahil nga po, dahil social work siya, kaya nung naging engineer na po ako, ay ano na po ako eh. Parang napunta rin ako sa social work, napunta rin ako sa NGO work, Right. kasama po ako sa mga nagtayo ng BF, no, nung una, no, tapos Mm. ang BF po kasi, kung maalala ninyo, siya po yung nagsimula ng mga task forces sa Mm. pier, sa airports, no, mula Manila hanggang sa Zamboanga, no, sa backdoor. Yes. At saka sa latest namin noon sa Manila International Airport. At Yes. marami po kami mga natulungan na mga kababayang OFW na ano eh, na talagang yung mentality talaga, dahil nasa malapit na sa airport na malapit na lumipad. Kahit ano mangyari, lilipad talaga. Yes, I Uh, have met some of them in Bangkok yes. na Yeah. parang na-strand sa Bangkok o hindi na akala makakatrabaho, makaka-abroad. So, lalo na sa Europe. Siyempre, marami gusto sa Europe, of course, other than America. Pero lumawak na rin, marami na rin sa Australia at New Zealand. Nakita ko rin ang development. And there are those na ang tingin ko, pag successful, ayaw na talaga nilang umuwi dahil okay na yung pamilya nila. But pag nagka-problema, niisip nila bumalik. I think it is problem related. Pag wala silang problema, okay sila. That is my conclusion. Mhm. And I can't blame them. Bakit pa sila babalik dito kung wala naman silang problema doon at mahusay ang kalang tayo. In fact, meron na rin sa Scotland eh. Meron naman kaming mga kakilala na mga dati nasa Red Cross, lumipat na sa Scotland. Ano. Mhm. Go ahead, ikwento mo yung trabaho, how you started. Nagsimula po akong volunteer since college. No? Alam niyo, yung volunteer ng NGO noon, ang sweldo mo lang, 300, 500, Yes, thank kasi you. kaya nga volunteer eh, parang Yeah, yung labor of volunteer love talaga. experience. But Yes, eventually, nung naging stable na rin yung GO, of course, marami kaming naging staff, no? As many as 80 staff, no? All over the mm, country, no? But since the world is always changing, no? Wala pa namang permanente when it comes to this world. Of course, nag-right size din kami. At ngayon po ay meron pa rin kaming shelter for abuse for women and victims. children, trafficked Mm, women and children. Mostly sa online eh. Online yung yes. trafficking. Pero may facility. May facility po kami eh. Sa isang lugar na hindi ko po pwedeng sabihin kasi baka Yes, of course, of course. safe Pero house po maganda, kasi. congratulate Understandable. sa inyo, Engineer Roland, ha?
obvious dapat, yan, at ipagdarasal natin talaga. Pero may tanong tayo sa inyo. Sa inyo pong karanasan, dahil matagal na rin itong VF, di ba? Sa inyong karanasan, gaano kalaganap na ang human trafficking sa mga komunidad natin dito sa Pilipinas? Importanteng tanong yan eh. Kasi yung human trafficking, katulad ng anumang problema na kinakaharap ng ating mga kababayan, sabi mo kanina, nothing is permanent. It's always changing, no? So yung mukha ng trafficking, nag-iba-iba, no? Kung dati yung trafficking, may isang illegal recruiter na pumupunta doon sa ibang bayan, sa probinsya, may yeah. hunting, tapos kinukuha yung mga recruits doon, tapos grupo-grupo sila. Ngayon, hindi na eh. Online na po, sa Facebook na po, sa TikTok, sa WhatsApp, no? Doon na lang sila nagre-recruit, tapos doon na rin yung transaction, hanggang mapunta na lang sa ibang bansa na hindi minsan hindi nagmada sa ating ahensya ng gobyerno, no? May mga direct hiring, no? Online hiring, tapos tourist visa, so nag-iba-iba, no? So to answer your question, palabak din po pa rin, no? Ang trafficking. In fact, mas dumami pa nga ngayon dahil ang hirap na rin po mag-monitor sa mga social media sites when it comes to recruitment. No? Kaya nga, ang nakita ko is that the government can have policies, pero ang mga tao na minsan dinidefy ang policies dahil sasabihin nila na ayaw na namin maghintay, gusto namin kung pwede na makaalis na kagad. Although I remember Patricia Santo Tomas started the POEA, nagsimula siya doon. And I honor her because talaga malaki nagawa niya before she became Secretary of Labor. And of course, yung migration is a continuous thing. Hindi mo may stop ang migration for as long as there is a receiving country. Yun ang tingin ko eh. For as long as may any country that is willing to remember the earliest immigration natin eh, mga agriculture workers sa Hawaii, pineapple workers, mga lolo. Pero doon, ang nandoon, nakapag-aral ng PhD. Tapos bumalik sa Pilipinas. Ibig sabihin, they use it as stepping stone to advance themselves. And I think that should still be. That should not change the idea na para bumuti ang kanilang sarili. Pero kung bumuti na sila, bumalik sa Pilipinas para sa Pilipinas naman magserbisyo. Yun ang paniniwala ko. So, go ahead. So, Ma'am Cora, so marami, sir, talamak pa rin, Yes. Nag-iba-iba kasi ng ngayon ng forma, di ba, sir? Pero sa karanasan nyo, engineer, dahil consultant ka, yung paano, ano-anong mga serbisyong ibinibigay nyo sa kanila para mas makatulong yung organization ninyo? Anong klaseng mga tulong? Ay, by the way, sabi nung isa, pwede pa po ba, sir, ipaliwanag ano ba tong human trafficking? Bago daw yung ko, sabi. Yes, a good start. Yeah, ang human trafficking po ay isang krimen. No? Isang krimen na may panloloko, no? May pamimilit, may pagbibigay ng mga alok, no? Na pera, halimbawa, no? Para madala yung isang tao sa isang trabaho, no? At minsan yung pagtatrabaho ay minsan sa pilitan, bawal ka sa utang, o kaya binibenta mo na yung sarili mong katawan. No? Yung pamamaraan po ng pag-recruit kasi po minsan, pwedeng sa matatamis na pangako at pwede rin sa pamimilit. No? Yung matatamis na pangako po kasi, sinasabihan mo na malaki yung sweldo, no? At safe ka naman, at saka, syempre, makapunta ka sa ibang bansa, no? So, yung sweet talk, nandun yung sweet talk. Yan. Pero minsan, yung mga kababayan natin na kung nakakaamoy na rin ng peligro, medyo pumapalag minsan, kaya pinipilit na rin, no? So, binabantaan, pinipeke yung mga passports, tapos may mga pangako, talagang impossible na minsan yung mga pangako. Correct. Halimbawa, yung sabihin, $800 yung sweldo mo minsan na $200, $300 na nga lang
Saka minsan sasabihin, pupunta ka ng Bangkok lang, magturista ka lang. Pero pagdating mo ng Bangkok, dadalhin ka naman na sa either sa Cambodia, magiging scammer ka na, napipilitan ka maging kriminal, no? At hindi lang maging online scamming, ano, yung siyempre marami mga kababayan na domestic worker na until you meet your employer, you don't know kung ano yung ugali. Yes. You don't know kung ano yung totoong kondisyon doon sa bahay na katrabaho mo, kung mabait siya, stricto ba yan, may day off ba, wala yan. At pagdating mo doon kasi sa ibang bansa, yung panluloko, parang pinapalitan na rin minsan yung kontrata eh. Yung kontrata mo dito sa Pilipinas, for Different. the show lang, no? Pinapakita Mm. lang. Pagdating doon, pinapilitan yung kontrata, parang contract substitution po ang tawag Mm. doon. Ang So, yung nakita mga ko, ibang ibang mga pamamaraan na yung yung sa sa kontrata na ginagawa yon, na. nakikita ko na kulang ang kaalaman kasi kahit na magpidos, sina Fen at pipidos, ang lang iniisip, kailan kami aalis? Not anticipate, hindi pinapakita yung mga larawan o pictures ng mga past experiences na ganitong pwedeng mangyari para ma-possibilities. Kasi kung ako interesado, alam kong bansang pupuntahan, eh, kung hindi naman open ang bansa natin doon, wala tayong proteksyon. Baka wala tayong embahada doon o malayo. Kasi katulad sa mga Middle East, ang lalayo daw ng embahada natin. Paano mararating ng mga workers sa kung malayo sila, hindi nila mapupuntahan. Dito po sa Pilipinas, yung digital recruitment, no? Yung Yes. online recruitment, ito na po Online, yung yes. gusto ngayon, ano? Yung social media scam, no? Sabi ng mga report na natatanggap natin, yung online recruitment, fake po yung social media account. Yung Facebook profile, yung TikTok, yung Instagram. Pag nagtatransact kayo, parang totoo. Kasi minsan kinokopya na Everything's lang yung okay, yeah. Facebook ng totoong recruitment. Pero kinokopya lang pala. Mm. Tapos, pag nagbayad ka na through GCash, no, kung may processing fee ka na, bigla silang nawawala. Yes. Biglang naglalaho at parang nawawala na. So that's a sign of illegal recruitment and trafficking. No? Yun. Isa yan sa mga pamamaraan ng panluloko. No? Isa rin panluloko ay yung switching. No? Yung sinasawag na switching. No? Pagdating mo halimbawa sa Malaysia o sa Thailand, kinakonfiscate ko yung dokumento mo, yung passport mo, siniswitch ka na, dinadala ka na sa Middle East. Oo. So, siniswitch yung destination. No? So, transit country switching, yun ang tawag. No? Isa rin pong tatlo lang po yung tututukan kong pamamaraan ngayon is kung yung nagre-recruit sa inyo, ang taas-taas, ang dami ng sinisingil. Training fee, medical fee, processing fee, passport fee, lahat-lahat na, no? Sinisingil sa'yo. Senyales na po yan. Na pinagtitirahan na po kayo at yung sobra na yung charging sa inyo ng mga sinasabing training centers na yan. No? Umabot na minsan ng 150,000 to 300,000 yung Yes, yes. dapat hindi kayo maniwala dyan eh. Tapos bibigyan pa kayo ng TESDA certification at peke naman. Tapos pagdating mo sa ibang Yes. bansa dahil sa dami ng mga inutang mo, yung sweldo mo for 1 year, yun na lang Dami pinagbabayad mo naman. doon Yes. sa recruiter mo. That's it. That's trafficking. Ang alam ko, Roland, ay yung mga naloloko ay yung talagang in earnest na makaalis. Talagang siya sila to stay in the Philippines. So it's no, um, parang hindi mo mapalitan ng kanilang idea na baka hindi maganda. Baka hindi maganda mangyari sa inyo. Sa kanila, ang paniniwala nila. Kasi nakita ko yan sa Hong Kong, social worker na naging domestic worker sa Hong Kong. Kilala ko, taga naging staff din sa
DSWD, and I cannot blame them. Hiwalay sa asawa, iniisip kung ano para tutugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. So yung need is so great that they're willing to bite the bullet, so to speak. Kaya para sa akin, napakalaga. Kung sakalit may nangyari na sa kanila, sana bumalik na lang sila kesa bite the bullet and remain against all odds. Maraming ganun. Dapat nagpo-prostitute na sa Hong Kong. Ayokong sabihin para bang normal yun. Hindi po normal yun. Yun lang sa mga taong nagka-problema. And therefore, ayaw nang bumalik dahil nahihiya. Hindi ba, Roland? Opo, tama, tama po. Yun yung problema sa ating mga kababayan yung hiya na naloko sila. Ayaw nang Naiintindihan umuwi. nila na kung anong sabihin ng ibang tao sa kanila. Yes, Ito si yes. na biktima. So, instead na palaliman pa yung kwento at pagpipistahan ng mga marites, hindi na lang sila nagre-report, no? Yan Okay. hiya sila. No? So, Yeah. sayang. So, engineer, itong BF o itong tinatawag nating Voice of the Free, Voice of ano po ang mga nakahawakan nyo na kaso at anong ginawa natin, ang ginawa ninyo? Marami kaming mga, since 2001 pa kasi kami, no? There was a 24, time na yung 24 mga years na. ino-offload dyan sa airport, saan Bangkok. yung pinapasa minsan, no? Kasi ino-offload kasi hindi kompleto yung mga papers, no? Papeles, no? At hindi rin kompleto yung, kaduda-duda yung mga circumstance, no? So legitimately naman, na-offload sa kanyang in-interview. Yung iba naman, after being interviewed, pinadiretso naman. Pero yung iba talaga nakaduda-duda yung mga instances, sa amin naka-shelter, no? At sa amin, binibigay sa amin, karamihan mga minors po kasi, no? So pag minors, automatic, no? Kasi papunta sa Saudi Arabia, ang declaration is 23 years old. Pero pag tinignan mo, si 15. days pa lang Yeah. na, no? Ang Oo. mabata pa talaga, sobra, no? So, yun yung mga specialty namin, no? Pero pag above 23, medyo mahirap po eh. Kasi may sariling desisyon na po kasi. Yes. We respect the dignity and respect the decision making of our fellow kababayans, no? Pero pag minors, talagang yun yung aming specialty. Oo. No? Ang nakita ko, dalawang aspeto yun. Merong mga babae nagbubuntis sa abroad para doon Indonesia ipanganak. sa Cambodia, no? Oo, Cambodia. something like that. Tapos the other one naman, ang nangyayari is that ginagamit sa trafficking drug. Kasi yung kaya mga may nakulong na total uuwi sila dito, magdadala sa ng drugs, o pupunta sila doon, dala nila drugs, nahuhuli sila. Kasi alam na naman kung anong itsurang hindi makasagot sa interview, talagang mahuhuli sila. Pero napakalalim, napakalawak ang problema ng mga Pilipino nang dahil sa kawalan ng hanap buhay at dahil sa kawalan din ng parang matinding polisiya para matiyak na hindi pwede sa atin na umalis na walang papeles. Ikalawa, na yung maraming naloloko sa kapwa Pilipino, yun ang nakikita ko eh. So, Okay. sa Pag isang nasa shelter kami, pag nasa shelter yung victim, una-una, syempre, binibigyan namin ng karampatang counseling, no? At syempre, tinitrace din namin yung pamilya, tinatanong kung gustong umuwi or ituloy na lang ba yung kaso. Pag nagdesisyon po yung isang tao na ituloy yung kaso, obligado kaming alagaan siya, no? Papaaralin siya, tapos counseling, lahat ng to the point na pinapaaral namin, may nakagraduate na nga ng college sa amin, naging That's teacher, good. no? Yung isa, naging teacher na, no? Tapos yung iba, tinetraining namin sa business, nagbi-business na rin po sila. And eventually, pag umuwi, it's either na nagtatrabaho ulit sila sa local, no? At may mga ibang ilang na after some time, nakapag-abroad pa rin, pero safe na po yung kanilang At saka the pero right most probably, way.
Mas There, mag-training sila. kasi yung mga Pilipino na, I know somebody na dating staff ko sa DSWD Region 4, na nakita kami sa Geneva. Nakita kami sa Geneva, nakapagtrabaho siya. Pero ang trabaho niya sa mga families, different kasi hindi naman permanent nagtatrabaho sa isang pamilya. Parang nag-a-assist siya kung merong party, may gathering. So I met her. Kaso ang nangyari, nagka-problema siya kasi her husband left her for a sister-in-law. So, grabe, but she did not leave. Ang feeling niya, hindi naman niya problema yung nangyari sa kanya. So, she's still happier there with her children, separated from the husband. And hopefully, she has been there for some time, siguro more than 20 years na. So, she's happy, in-accept niya. In-accept niya. Okay. So, Sir Roland, may mga ibang tanong dito. Paano daw niyo pinapalakas ang ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno sa kaso ng trafficking? Kapartner niyo ba ang mga different government institution, Sir Roland? Opo. Hmm. Opo, sa matagal na panahon po, kami po ay NGO representative sa DOJ, sa Interagency Council Against Yes. Trafficking for 6 years, no? Tapos nung tapos na yung term namin, partner pa rin kami sa advocacy, no? Pero as a general rule, no, kung may mga kaso po, may mga nare-rescue yung government. Sa amin po binibigay, no? Kung, no, nandun sa criteria na sineset namin. Tapos, of course, we're still partners in advocacy, no? Pero marami na kaming naipasa na papel sa buhay, so to speak, no, roles, no, sa government, no? Kasi dati-dati kami ba nagtitraining sa mga police, sa mga government na nagtitraining, may sarili na pong sustainable programs ang government for training, no? Yung mga task forces, sila na rin po yung gumagawa, no? Kami nakafocus na po kami sa victim empowerment, no? At saka reintegration, no? Pagbibigay po ng mga alternative jobs and trainings and even pagpaparal, no, sa mga biktima ng human trafficking, no. Marami din po mga hindi biktima ng human trafficking na OFWs na nagpapatulong sa amin. Halimbawa, nung last time, may OFW sa Singapore na nai-report na yung kanyang anak ay binenta Arabo. sa internet. Tapos, in-investigate namin, yung sarili palang asawa, yung tatay ng anak, ng tatay, no? Yung sariling asawa ng Benta. OFW, siya ang nagbebenta doon sa anak nila na 6 years old. Sa internet, pinapasaya ng bata. So, Yeah. umuwi yung OFW, Kasi- tinulungan namin, kinuha niya yung custody ulit. At hindi na siya umalis, pero binigyan namin siya ng trabaho ulit dito sa Kasi child molestation din yun eh. Kasi nangyari yan, even in the Philippines, nung araw, yung pagsanghan was a sight, mga foreigners naman, ang mga nagtitake advantage ng mga young boys. Kasi ano sila, ah, yun ang nagalit din si Miriam Defensor at na binlow up niya yung kaso na yun. And I think it stopped. Kasi sa tourism din. Tapos sabi nga, when I went nga to Bangkok, sabi nga ay, kasi Philippines did something about it. Kaya ang mga foreigners na yun nasa Bangkok na. Ibig sabihin, they moved to countries where it has become tolerable for some countries. Pero hindi pwede tayong makalimot at hindi pwedeng we will stop. We should continue to be vigilant about it. Kaya I'm so happy to meet you, Roland, kasi if we don't know what is being done, we think nothing is being done, which is wrong. Which is wrong. Something is being done and it needs to be supported. Ngayon, I think you have grown in leaps and bounds. Sabi ni Perry, you already have your own building, etc. So, that's magandang perspective yung para sa amin na lumaki na ang isang advocacy, sapagkat may need over the years. You said you started 2001, 2025 na tayo ngayon. So, you worked for 24 years and you can account for your accomplishments dahil kailangan talaga. So I think we should honor you
para kung wala tayong programang ganito, hindi namin malalaman na meron ginagawa tungkol dyan. Because hindi naman ay babandilyo naman ng old media. Iba-iba, mga sad stories lang eh. Pero yung good stories, parang hindi masyadong nai-highlight. Okay, may isa pa Ito, tayong ano dito. Siguro ay, teka muna. May sino yung tumatawag tumatawag? sa labas. Okay, eto, ano ang nakikita niyong kakulangan sa mekanismo ng ating pamahalaan? Yung mga gaps. Yes, good question. Engineer. Baka si Ma'am Cora muna magsasagot. Hindi, ang nakikita ko, maraming ahensya ang involved. Dapat merong primary, may secondary, at dapat may council that works together, sama-sama pagkilos. Kasi minsan, ina-expect mo local government may stake dyan kasi taga ron sa kanila. Pero they're the last to know. Hindi nila alam, nakaalis na pala. Wala nilang kulang sa information. At yung monitoring, dapat nalalaman kung hindi naman natin malaman katulad ng sa drug addiction, nakulong sa China. Kasi talagang ang China, stricto sa mga nagdadaan doon na may dalang droga. And I'm sure Singapore as well. So, ang hindi natin, I don't know, ang sagot ko dyan hindi natin masasabi na ah, walang ginagawa. May ginagawa, like I know, kung sabi sa kwento nga ni Roland, very active na sila doon. But even I am, of course, retired na ako as DSWD Secretary. Even I is not aware of what happened after I was knowledgeable about the Visayan Forum na nag-transition na pala at mas malawak na ang ginagawa. Hindi lang yung ini-stop lang yung pagsakay sa barko ng mga pupunta pala abroad pero doon nahuhuli sa barko naiiwan ako kulong sa Maynila. Yun ang natatandaan ko lang but I'm sure iba na. So, go ahead, Roland. I'm sure mas marami kang kwento. Marami pong kwento pero ang masasabi ko lang po is sa laki ho ng problema, hindi kaya ng gobyerno lahat yan. At hindi rin kaya Yes. ng NGOs lahat yan. No? Kailangan talaga may tulungan, the partnership. No? So siguro yun yung challenge sa government ngayon. Ano? How does the government partner with strategically no, sa mga agencies, sa mga NGOs para yung naibibigay nating tulong sa mga kababayan, hindi lang parang reactive, kundi Yes. proactive. Correct. At saka sabay-sabay nagtutulong. Kasi sabi ko nga kanina, samot-sari po yung problema ng Yeah. isang OFW. No? Hindi lang naman trabaho abroad yung problema. May Yeah. problema rin sa Dito. pamilya dito. May problema sa financing, no? Sa savings, sa trabaho, yung sa training. Ang dami-daming pwedeng Mm-mm. pagtutulungan para yung pamilya ng mga kababayan natin ay holistic na nababago, holistic na natatransform. In fact, inibita namin dito yung isang bangko, Security Bank, para matulungan yung mga OFWs na umuwi na wala man lang savings, na kailangan matulungan sila how to save. No? Go ahead, Fe. Okay, Baka may mga may tawag tanong. sa atin dito pero ayaw na niyang magpa-boses. Hindi Congratulations bale. daw. Kasi natulungan siya through counseling daw. Ayaw na magsabi kung ano. Yung Okay BF lang. pa daw dati, Visayan Forum pa daw, Sir Roland. Wow. So Wow. thank you very much daw po at narinig niya na ano, Wow. na-touch ako. Sabi ko, okay. Praise God, praise God. Diba? Sir Roland, ano masasabi mo doon? Marami pala kayo natulungan na talaga. Ginamit lang ko kami ng Panginoon para tumulong. We're just instruments of God to help you, to show that God loves you, and everyone deserves na yung dignity ay hindi mayurakan ng kahit sino. No? So, yun lang po yung masasabi namin. So, thank you very much daw. Thank you. Ako naman, meron din akong programa bago ang lahat mamamayan muna. So, dapat yung information na sa karanasan ninyo ay dapat may bandilyo natin sa mga mamamayan para alam nila na to be careful na huwag silang maloko. Kasi bakit sila naloloko? O yung all-consuming passion na makalabas ng bansa.
Bay talagang napakahirap palitan yan eh. Kasi again, kahit nanalo ko na sila, try and try until maubos na yung lahat ng So, kalabaw. Sir Nasa, Roland, willing ka bang sabihin natin na ganitong word? Willing victim. Naniniwala ka ba doon? willing Para sa victim. amin, ano, no, sa personal na pagtingin ko, walang willing victim. Yes. Kasi kung meron mang napipilitan dahil sa kahirapan, dahil sa vulnerability, hindi yun willing, kundi napipilitan na Ah, talagang well, kapit sa patalim, no? ang Kung may tawag dyan, choice naman ang tao, debilitation. hindi naman kakapit siya sa patalim eh. Pero dahil sa Yes. kahirapan, kakulangan ng alternatibo, nakikipagsapalaran. Mas sabihin ko na nakikipagsapalaran, no? Hindi willing victim, no? But Mm. fighting, no? Fighting for Mm. the Taking the future, risk. taking the risk, no? Risk, Risk yes. taking. Strength actually ang Pilipino ng risk taking eh. So we have to channel that into a positive Yeah. mode, no? Positive channel. So yun lang masasabi ko, no? Walang willing victim, siguro napilitan lang, o walang alternatibo, walang option. So talagang kapit sa patalim. Kasi minsan daw, sinasabi ng ating pamahalaan, mga willing victims kasi ito eh. Yung mga hindi Ginajudgmental. hindi, parang gano'n. Mm. Parang sabi ni Tanda. Pero may tanong dito sa atin, yung papel daw ng education sa community, ginagawa niyo pa rin ba? Opo, may education program kami, pero mas nakapaloob na po sa reintegration program. Kasi siyempre yung prevention, part na ng aming reintegration. Ano, ang focus kasi ngayon is yung mga naiiwan, yung mga pamilyang naiiwan, ano yung pwedeng gawin? No? Anong pwedeng Yes. gawin? No? So yung mga anak, yung mga asawa, so marami silang pwedeng gawin. Halimbawa ng kung ano man yung mga remittances, gawin nila ng tama, no? I-manage nila ng maayos yung mga pera na pinapadala pinaghihirapan. Tapos, siguraduhin nila na kung na-invest sa pag-aaral ng mga bata, na-invest talaga sa pag-aaral ng bata. Hindi sa sugal, hindi sa gambling, Alak. online gambling, no? Na kung ang daming na-addict ngayon eh. Tapos, we are making sure na yung cycle of being a willing victim, so to speak, ay ano na, para mapuputol na. No? Mapuputol na sa generation nila. Kung maka-invest ng mga anak, makapag-aral na rin, hindi na kailangan mag-abroad, magtatrabaho na po dito. No? I think ang magandang sistema ay sa mga seamen dahil lang sa mga sa mga nagtatrabaho sa mga barko ay talagang may portion na naiiwan sa nagtatrabaho sa barko at merong portion na naiiwan na idadala sa pamilya. Pero at the bottom line, kailangan merong nag-guide sa pamilya dito ng kahit na sinong nagtatrabaho abroad para tingnan kaya siguro dapat organization at the local level. Halimbawa, ilang mga nasa abroad, gusto ko, interesado ako malaman sa Paranaque, ilan ang nagtatrabaho abroad kasi marami na sa amin, in fact, settled in California, mga taga Paranaque. So, nagpipiesta na sila doon, talagang settled na doon, migrated there. Hindi, this is not the same as the migrant workers na who are just there for work and chances are have been victimized o chances are hindi na uuwi talaga. Yun nakita ko. Pero yung mga gumanda ang buhay, talagang umuwi, nagbibisita. Kaya meron nung time ni Mina Gabor sa Department of Tourism nag-encourage sa bring home a friend. Parang kayo, kung hindi naman kayo titira na dito, magbisita kayo para makita nyo ang development ng country. So, sir, Mas yung... yeah, Sige, sir. maraming social benefits din kasi ang migration. No? Migration, Yes, kung sa tamang pamamaraan, nag-grow din kasi yung perspective ng isang tao. No? yes, Yung experiences, yung lahat ng mga natutunan sa ibang bansa, pwede naman kasi yung iuwi dito at i-channel into productive means. No? Yeah, hindi lahat ng pagkakataon ay so ibang bansa lang mo i-apply natututunan mo. Pag uwi mo dito, i-apply mo dito. No? So there are many benefits of migration which we can channel given the right conditions. No? yes. Dapat tamang condition. At saka siyempre yung paghahanda sa pamilya, dapat yung pamilya na naiwan dito, natututo rin eh. Hindi lang
palaasan sa remittance, ang palaasa sa ano. Kung may papadala yung sinanay, may papadala yung asawa, we make sure na mag-save tayo, i-invest natin, huwag natin waldasin lahat, no? So, ayun. Oo. Meron akong isang social worker na nag-migrate sa New Zealand. May pamilya yun, no? Pero in order to go out, she borrowed 26,000 pesos para makalabas. Ang nakita ko lang noon is that kung hindi ko ni-remind na meron siyang obligasyon, kinakalimutan na kasi nandun na sa abroad. Para sa akin, kung nangutang ka para maka-abroad, pag nagkumita ka naman, bayaran mo ang responsibility. They become sometimes irresponsible unless their attention is called. And this is why agencies like yours should give them the right attitude, turuan sila na may responsibility ka sa mga iniwan mo, may responsibility ka na tulungan yung pamilya mo, hindi porke nag-enjoy ka. Kaya ang iba, they establish, lalo na sa mga kalalakihan, they establish their own families. May pamilya abroad, may pamilya din dito. Okay. Sir. Okay. Engineer, ito isang tinatanong panala dito. Sa dami ng natulungan ninyo, ano yung pinaka-controversial na issue ang natulungan ninyo na maayos na ngayon? Correct. Maraming mga, hindi mo kasi mapagkukumpara yung mga problema. Ang problema ay isang problema. At hindi namin tinitingnan sa kung anong controversial, no? Tinitingnan namin kung ano yung pwedeng gawin doon sa problema. At para sa akin, the thing that we are very proud of is doon sa mga natulungan namin na bago yung buhay, nag-turn around, Yes. na-transform, no? Kasi dati talagang yung iba, kung sa ano yung mga buhay, anong pinagdaanan yun. No? Pero yung kung minsan, yung mga pinaka-controversial yung pinagdaanan, sila rin naman ang pinaka-matatag, pinaka-resilient, kasi natuto doon sa karanasan. Yeah. Matured, so to speak, no? Na nabago nila yung buhay nila at ano nila, no? At hindi na sila parang helpless victims, but they are instruments of their own empowerment. Kaya nga kami voice of the free kasi ang goal namin is hindi yung boses na maging maingay lang sa media o maingay lang sa kung saan-saan. Ang boses na pinaka-importante ay yung boses mismo ng natulungan, yung survivor, naging victorious siya at yung boses niya na mabago rin yung ibang tao ay magiging magiging paalala sa mga iba. Kaya yung isang tumawag kanina na nagpasalamat siya na na-counseling siya sa ng VF noon. Ang challenge ko sa iyo, kabayan, ay kung ano man yung natutunan mo sa amin, ituro mo rin yan sa iba. Okay? Turo mo rin yan sa iba. Para wala nang mabiktima rin na katulad natin. Roland, ang nakita ko sa Italy ay nag-form sila ng different groups. Of course, religious. Kanya-kanyang religion ang mga na set up doon. Kasi maraming mga naging ministro, mga babae na ang tawag nila ay parang basta parang naging nila parang religious forces which nakakatulungan sila. I don't want to judge kung anong mga paniniwala nila. Pero naniniwala ako na mas maganda na magkaroon ng samahan. Kasi kung may samahan, magkakatulungan. Yun lang ang tingin ko. Kasi kanina daw, you mentioned reintegration, Sir Roland. So when you say reintegration, what do you mean of this? Anong masasabi mo sa reintegration sa ngalan ng inyong VF, Paano mo tinitingnan ng reintegration? Kasi marami ibig sabihin din yan Pero sa inyo, ano pong ibig nyo sabihin dyan? Ang reintegration, nilalagay ko lang sa konteksto ng mga, sa mga contract workers, no? Kasi karamihan sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung domestic worker, 2 years lang contract, no? So, pag pumunta sa ibang bansa,
yung kontrata nila ay 2 years lang, tapos uwi na sila. Tapos hindi nga nila nadala yung pamilya, hindi nga sila nakapag-settle down doon. So, meron talaga yung future event na babalik sila sa Pilipinas, whether they like it or not. Reintegration is preparing for that stage. Coming back. Pag umuwi ka na dito, anong gagawin mo ngayon? Ikaw wala ka ng trabaho ulit eh. No? Madali kasi pag-usapan yung reintegration kung ang iyong pinag-uusapan ni halimbawa, mga nurses, no? Nurses sa US. Kasi nadadala naman nila yung pamilya nila sa US. Yes. Doon na sila naging permanente, naging citizen. Pero yung mga kababayan natin halimbawa sa Hong Kong, Yeah. sa Singapore, sa sa UAE, no? They are not permanent workers. They are temporary workers. At one point in their life, babalik sila dito at babalik sila sa realidad na walang trabaho Wala. dito. Walang Okay. nangyari. Walang So ano na ngayon? Paano mo mapaghandaan? No? May naipon ka ba? May napunda ba yung naiwan mo dito? O aasahan mo na yung anak mo uli yung papalabasin mo rin naman. Parang Yeah. tuloy-tuloy lang yung cycle of migration sa family, no? Na intergenerational, no? So, doon ko tinitingnan yung reintegration na umalis sa Pilipinas, babalik dito na safe, Maayos. ligtas Yeah. at maayos at kahit paano nakabuelo pa rin. At isa pang problema, Fe. Isa pang problema, Fe. Kasi, di ba, kinukuha ang passport ng kanilang mga amo para to hold them. Tapos yung iba naman, naduloko na parang, sige, maghulog na kayo for housing. Pag hindi na, nawala na ng trabaho, hindi na makakatuloy, nawala na yung pinuhunan, nawala na yung mga diniposit nila para makaprovide ng housing. Kasi critical ang housing eh. Uuwi sila, wala pa rin silang titirhan. So, I don't know, tayo very poor ang ating housing programs eh. Hindi talaga nararamdaman na katulad ng sa UK, kaya parang wala kang bahay, meron kang council flat. O Singapore is also something like that, which apparently hindi masyado nagawa sa Pilipinas. Part ng reintegration din is hindi lang economic, no? But also social and cultural. Yes. No? Yung social, halimbawa, pag uwi mo dito, kilala ka pa ba ng mga anak mo? Yes. Is there still a connection? Baka hindi na magulang yung turing niya sa iyo. No? So, pag uwi mo dito, parang alien ka na, parang ibang tao ka na. No? They don't even know you. No? So, Yung iba naman, pinagdadaan yan eh. akala sikat na sikat. Oh, yung daming pera niyan. OFW yan. Oh. That is not true. Kasi kung hindi nakapag-save, pag-uwi dito, mahirap pa rin eh. Oh. Saka may kilala ako na sa tagal ng panahon na nasa abroad yung si Mister, nung pag-uwi dito, hindi sila makakilala ni Mrs. Tapos ang tendency is, magkaibang kwarto na sila natutulog. Kasi hindi nga sila magkakilala eh. Hindi nga sila makapag-usap, hindi nga sila makapag labing-labing, so to speak. Na parang, yung feeling mga minsan ng conflict. may conflict, parang hindi na sila, they're both strangers already. Yeah, no? correct. So, nakakalungkot po. Naramdaman ko yan nung pagdating sa akin ng asawa ko, hindi na niya ako kilala. Ako hindi niya kilala. Kasi yung mga ginagawa niya, kaya ka hindi ka kilala. Kaya ka hindi kilala kasi umasenso ka na. Siguro sabi ng asawa mo, ay, hindi ko nakakilala si Pe, umasenso na. May radio program na. Ang nangyari naman sa akin, Sir Roland, ay yung mga ginagawa niya dati sa bahay namin. Ako na gumagawa. Halimbawa, pupunta ako sa bubong. Lalagyan ko hindi ko na iuutos sa kanya. Doon siya parang sa akin, parang, ano ba? Hindi mo na siya kailangan. Oo, yan, nangyayari talaga yan. So, bilang isang advocacy consultant, so ano yung mga polisiyan nyo na ginagawa ngayon? Marami po. Konti na lang po pala. Kasi ang emphasis namin when it comes sa anti-trafficking, sa Magna Carta for domestic workers, tapos siyempre yung ating migration law, Kasambahay law, di ba? kasambahay law, tapos siyempre yung
ating 8042, ang emphasis doon is actually implementation. No? Ang dami-dami na nating batas eh. Kailangan i-implementa ng seryoso. No? Ngayon, para sa amin, yung unfinished business is really, yun napagkwentuhan natin na reintegration. No? Sa akin personally, no, dahil pinag-uusapan naman ng inter-reintegration, ako personally, aking mission pa sa Panginoon ngayon is yung mga tatay na naiwan, no? So, yung mga lalaki, parang Baliktad handa eh. rin ba sila sa Yeah. reintegration? Tsaka dati kasi mga lalaki nag-abroad. Pero napalitan ng Babae, yung mga ano? babae kasi domestic na, hindi na construction. Kaya nga, alam mo, gusto ko din maybe working with you, let's come up with a book in terms of sino naging successful, sinong naging failure. I mean, I think kasi everybody wants to be poor no more. Ayaw nilang maging mahirap. Pero mahirap pa ba? Bakit? Let's work on that with kakampihan, and BF. Dahil nakikita ko na there is so much to learn from the experiences at ngayon na nakilala din kita, sa akin, napakahalaga na maisulat natin ang istorya ng isang institusyong katulad ninyo, anong pinagdaanan at ano yung hinaharap, ano pang pwedeng magawa. And volunteer na lang din ako. Wala na akong ano. So, I'm willing to help in that capacity. The same way, I'm helping Fed dito sa ating radio program every Tuesday, 12 to 1. Wow. At siguro gusto natin maging kapartner din ng VF, no? Sige po. Yes. Yes. Kasi, kami naman yung families ng migrant workers because you have, yung reintegration program, di ba? Na parang sa kalalakihan, gusto ko yung sa kalalakihan, iayos din natin. Di ba? Oo. Ano ba ang concept dito? Kasi may mga tumatawag sa akin na puro lalaki naman. Ano ba ang konsepto talaga ng sa inyong ito, yung para sa mga kalalakihan? Siguro maganda yan sa ating next na episode. Yes. Sinususpense pa, no? Sinususpense. But just to give you a taste of it, no? May mga lalaki kasi na nasanay na lang doon sa padala ng misis na hindi nga sila naghanap na ng trabaho dito eh. Kaya nung biglang umuwi si misis, for some reason, natapos yung kontrata, may giyera doon sa hindi handa si mister na siya na uli yung magtatayo ng pamilya dito. No? So, ano siya at a loss, wala na siyang work experience, wala siyang business. So, wala. Aasa pa rin doon sa misis na So, unfair naman yun sa mga misis. No? Oo, siguro ayusin natin tama yun, tama yan. Tapos ito, sabi ganon, I'm watching from Taiwan. Hello po sa inyo lahat dyan. Mards, ayan. Totoo daw ang kwento. Kasi kaya na ngayon lumalabas. Totoo naman, dapat iayos din natin yung kalagayan din ng mga kalalakihan, di ba? Kasi dalawang aspeto yan, Fe. Yung successful dahil naka-abroad at dito nakita niya ang mahirap ang magtrabaho abroad at nakahanap sila, lalo na naging entrepreneur. Kaya kailangan makita natin yung success stories, the storya ni na Roland, plus at the same time, yung bakit nagpapatuloy ang kahirapan. Kasi nga, parang sa pagkahiwalay, nagkahiwalay ng relationship. So, broken families kaya marami tayong solo parents dahil nawala muna yung partner, either the woman went abroad or the man went abroad, yung pagkakahiwalay is victimization also. Kaya kailangan talagang pag-aralan natin at let's get together and tingnan yung success stories at tingnan yung hindi naging success and why. Magandang opportunity to roll na Okay, Ma'am Cora, batiin lang natin Go yung ahead. mga taga-KSA. Nilalabo, malaking Go organization ahead. din yan, At syempre, batiin natin yung mga taga-Kuwait. Yan po sa pamamagitan ni Mr. Freddy Ray DZ Marzo. Yan. At syempre, malaking grupo din yan sa Kuwait, At syempre, of course, yung mga taga-Japan. Yan. Nasusunod nga yan natin kasi parang na-interest sila dun sa kalalakihan binabanggit mo, Sir Roland. Kasi karamihan dito sa mga babaeng nasa labas. Yan. Manuel Mira. Yan. Si Angela Villalba. So, siguro sa susunod, kasi wala na naman tayong oras, Ma'am Cora. Napakaganda ng ating talakayan. May mga tumatawag pa nga eh. Bakit ayaw, eto naman siguro, ano lang to, ayaw na nila
paano Eh, kaya, Sir Roland? Yun may tatlo na sa ating kanina eh. Sir tama Roland, naman. Kasi bakit ayaw ano, nila ma-expose na ano, ayun na pag sinabi ma-expose, nila, ganon. oo, tama. And I think show respect also for them, Mm-mm. yung kailang identity. Oo. Siguro, Mm. hindi natin sila mapipilit. Kayo ba, Sir Roland, huling-huling hirit ito ha? Paano nyo nasasabi, paano nyo na, hindi naman napipilit, o paano nyo sila nakikita na nagsasabi talaga ng totoo? Parang, kumbaga parang, kunyari ako tatanungin mo, hindi ko masabi yung mga gusto ko, pero paano nyo ano sa kanila na, ano ba yung katotohanan talaga sa nangyari sa iyo? Mm. Parang gano'n. Yeah. Ano ba yun? Pero may tanong dito kasi kanina. Yeah, mahirap po kasi ah makita yung katotohanan unless nasasabihin talaga. Pero ang advice ko lang, sa real life kasi, kung alam niyo yung totoong ugali ng tao, no? Tapos nung biglang nagbago yung ugali niya, most probably, meron siyang tinatago. Yes, No? correct. So kung dati, very Nangyari sa open na kanya, nakikipagkwentuhan, tapos biglang naging right. mahilap, any biglaan na pagbabago sa pag-uugali, sa galaw, that is a sign na someone is hiding something. Yeah, correct. So, yun Paano lang nyo yung sila nahihikayat magsalita ng katotohanan? Meron kayong technique just, dyan? just listen, be, uh, just, be mindful and just be authentic, no? Na gusto mo talagang yung best interest ng tao, yung ano, hindi ka marites, hindi ka investigador, hindi ka prosecutor na parang hindi ka police na nag-iimbestiga. Parang totoo lang ba nakausap na gusto mo lang talagang maintindihan sila. No? At kung Mm. ready na sila magsabi ng totoo, then ready kang makinig. No? So, yes. Kasi minsan may ibang mga maling kwento eh, di ba? Actually. Pero congratulations din. Meron ba kayong mga talagang mga, sa bagay, ikaw ano ka na rin dati pa eh, di ba? So, ibig sabihin lang, ay hindi ko maintindihan ko itong tanong po ninyo kasi dito sa ano eh, hindi ko maintindihan. Ano yung gusto, marami siyang gusto sabihin. Parang ang ganito lang, expert naman kayo, no? Dun sa mga ano, no? Sa mga ginagawa ninyo. Halimbawa, may counseling na yan. May mga expertise naman ang mga staff nyo dyan, ano? Opo, may iba't ibang Fields. multi-expertise yung staff. May psychologist, may social worker, mayroong artist na kung gusto mo lang mag-drawing, may karate expert pa nga kami eh. Kung gusto mo lang mag-drawing, yun just to express yourself, no? But the thing is, we are all experts in life, no? May Mm. kanya-kanya tayong gifting na binigay na sa atin ng Diyos to help other people. No? At ang expertise po, mabilis lang pong malaos yung expertise. Expert ako ngayon about trafficking. Next year, wala na akong alam tungkol sa trafficking. Kasi nag-iba na yung katotohanan eh. Mabilis din Nag-iiba-iba. magbago eh, no? Ang bilis magbago, no? Ang expertise is an illusion. Yeah. No? An Okay. AI expertise na is ngayon an eh. illusion. Artificial Ganon. intelligence na ngayon eh. Afe, Opo. nag-message lang si retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. Gusto ko lang ma-acknowledge. Ano sabi niya? At daybreak of this blessed Tuesday, the 15th of July, with God's overflowing grace, let us make our life like a beautiful a rose. Like a rose, life is meant to have its thorns. However, let us not allow the thorns to discourage us. Instead, let the beauty of the rose inspire us. Let us learn to love with all our heart, accept the fault of others in our lives, and therefore forgive them. Accept the faults, forgive them. Remember, anyone can love a rose, but it takes a great heart to include the thorns. A life empty of love will have no roses. Have a beautiful life like a rose. Only God can make a rose. Ayun. Papasalamat tayo, of course, Yeah. kay Roland. Thank you for meeting you. And regard to your mom, na isang Opo. kaibigan. At I will get your number through Fe so that we Opo. can communicate. And of course, you inform your mom that I wish her well. Sige po. And of Sige po. course, regards to Cecile and happy birthday. Opo, opo. Yan. Ang masasabi ko lang sa kababayan natin is we are all experts.
we're all roses planted in different places, no? Sa Pilipinas, sa ibang bansa. Kayo po yung expert talaga sa totoo. Kayo nakakaalam ng kung ano yung condition ninyo and the goal is to empower everyone to help. Yun. At sabi ni Marge dito from Taiwan, thank you very much po sa inyo. Salamat din at nakikinig kayo. I-share and like lang po ninyo ang ating programa at marami po talaga makakaintindi dito. And of course, second round natin tungkol sa mga lalakihan, Kuya. Comment out sa dito, Kuya Roland. Thank you very Oo, much. kuya ng lahat. Kasi importante itong mga ganitong issue nga, lalo na ngayon napakarami na ng mga kalalakihan na naiiwan na sa Pilipinas, di ba? Pero Dami na. marami nagkakahiwalay. Yan po. Kaya nga tawag marami solo parents. Tinutulungan ng DSWD. Yan. Solo parents. Okay. So, may mga mensahe mo tayo, Sir Roland? Mensahe ng maiksi? Kayo ang tunay na boses. Wag ninyo itago yung boses ninyo. Para makatulong sa iba, no? Just feel free. And we're safe here. Next time, I want to hear most of your stories din. Yan. Ma'am Cora, last natin, message. Ma'am, wala. Nakamute. Walang boses. Walang boses. Ma'am Cora, nakamute ka. Hindi siya voice of the free. Oo. Sabi ko, magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Kasi akala ko magtatapos na ako. Papatayin ko na. Sige, thank you very much. Okay. So marami pa sana, mahaba pa rin sana. Pero ito continuous itong mapapanood ninyo sa Kakampi Online. Buksan lang ninyo yan, mapapakinggan nyo na po. Kasi yung iba daw may pasok pa sa trabaho, no? Okay. Thank you very much. Ang ating Thank you. Goodbye. Mr. Roland, Engineer Roland Pasis. Thank you very much po sa inyo. Goodbye. Yes, po. At ito po yung lingkod, Fenny Cudemus. Nagsasabi sa inyong lahat ng problema may kalutasan. Sa pamamagitan po ng ating programang ito, mabubuksan ang ating isipan. Maraming pong salamat and goodbye. Thank you very much.